Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang nilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Type nyo lang dyan. Mine, pink, 120. Okay? Oh, ang ganda-ganda nito. Bagay na bagay ito sa inyo. Don't forget, mine, pink, 120. Mia! Iyak na anak mo! Oh, sige. Last na po ito mga loves na item. Bye for now. See you ulit bukas. Bye! Ayan, okay na. Ay, nakakapagod mag-live selling. Mia! Ang anak mo, gising na! Opo, ma! Oh, ikaw na muna dito, Sherwin, ha? Bahala ka na dyan. Ayusin mo na yung mga gamit, pati mga damit. Huwag may halo-halo yung mga may pangalan doon sa mga Mia! wala, ah. Anak mo nga, pagkahalin mo! Natutulog ako ah! Oo, kuya! Please! Ay nako, ang hirap talagang makipisan sa bahay kapag ganitong may anak na. Pakiramdam ko, para kaming palaging kailangan mag-adjust ni Bea. Dinumerong galaw namin. Sige lang, konting tiyaga pa, Sherwin. Konti pa. One, two, three, Magkano? 4,000 ang tubo natin, ma! Talaga? Oh my gosh! Saya-saya ko. Hindi sayang ang pagpapakahirap natin. Ang pagla-live ko araw-araw na nai-interrupt pa minsan kapag umiiyak si baby. Tapos ang pagde-deliver mo ng mga paninda natin kahit ang init-init. No, tago natin to perang ito. Para kung may biglang gagastusin tayo, may mahuhugo tayo. Oo. Gawin! Gawin! Kuya, sandali! Kuya? Yung share nyo sa kuryente. Ay, oo nga pala. Magbibigay ako mamaya. O sige, ako na magbabayad mamaya. Oo. Tsaka yung pambili ng bigas, ha? Mag-share din kayo. Wala na naman bigas. O bakit? Ano yung lasahan mo? Ha? Tatagal lang ilang buwan yung isang sakong bigas sa atin. Dami-dami natin ito sa bahay. Kung ayaw mo magbigay, magsabi ka. Bakit kasi hindi mo sabihin na maghanap ng maayos na trabaho yung anak mo? Perla, 19 anyos, walang natapos. Saan magtatrabaho yan? Pwede dagdag pa yan sa pabigat sa inyo. Ay, ewan. Inuunawa ko na lang. Eh, wala naman akong magagawa eh. Yung asawa, parang masyadong pabaya. Ay, yung anak mo kanina nakita ko binibilad. Madalas din umaga doon malapit dito sa may tapat ng tindahan ko. Aba tsaka isa pa ha, parang masyadong hindi nalilinisan yung katawan kapag pinaliliguan. Siguro walang kaalam-alam gawin yung batang yan. Masipag naman si Miga. Napapagod lang talaga ako. Eh, paano? Puno-puno kami sa bahay. Yung kambal na Erwin at Sherwin. Yung dalawa ko pang lalaki na pareho nag-aaral. Nako, mahirap kapag ganyan ha. Hindi kayo kikinawa kapag sama-sama kayong lahat dyan. Sherwin, total may konti naman yata kayong kinikita sa pagtitinda-tinda yung mga damit at kung ano-ano pa. Ha? Maghanap na kayo ng maupahang bahay, ha? Kuya naman. O bakit? Kaysa ganitong siksikan tayo sa bahay. Isa pa nag-aaral pa yung dalawang bunso, ha? Madalas nag-aaburido yung anak nyo. Maingay. Kahit ako nabubulabog ako kapag umiiyak yan Eh, nagsishare naman kami dito sa mga pangangailangan Ang hirap mo palang kausap kasi naman, bigla nyo na lang kaming paalisin dito. Aba, Hindi pa naman kami na makapaghanap ng matitira ni Mia.
Isa pa, ang dami naming gamit. Kasama na yung mga paninda namin. Yung nga eh. Kung kukuha kami ng uupahang kwarto, baka hindi kami magkasya. Abay, bahala na kayong dalawa dyan. Gawan nyo na yan ang paraan. Mia, saan naman kayo sisiksik sa bahay? Andun na rin ang kapatid mong si Ana. Oh, may asawa at anak na rin. Kahit doon na lang kami sa kwarto ko dati, pa. Wala na yun. Ginagamit na yun ng mga kapatid mo. Madadagdagan kasi ang gastusin namin ni Sherwin kapag umupa kami ng apartment. Pababa na yung 5,000. Kung inuna nyo kasi ang pag-aaral at kung graduate na kayo ngayon, Huwag niyo nang ibinabalik yung nakaraan. Tapos na yun eh. Wala na tayong magagawa pa para baguhin yun. ba't ganyan ang tono ng pananalita mo? Parang kasalanan ko pa. Hindi naman po sa ganun pa. Sige po, wag na lang. Kami na lang bahala ni Sherwin na gumawa ng solusyon sa problema namin. Aling Perla, makikisilong lang muna itong magina ko. Ang init eh. Kukuha lang ako ng masasakyan sa may labasan para dito sa mga gamit namin. Ay, siya, sige. Mahal, dito muna kayo ha. Sige, sige. Teka, saan kayo nakakuha ng tutuluyan? Diyan lang po, medyo malapit dito. Paano kayo niyan ngayon? Ang hirap pa naman ng buhay. Tapos pareho pa kayong walang trabaho. May negosyo po kami ni Sherwin, Aling Perla. Alin? Yung pagdatinda ng damit? Opo. Ano naman ang makukuha niyong tubo dyan? Baka nga maubos lang yan sa luho niyong dalawa eh. Nung isang araw nga, nagkwento rito si Kumare. Wala na raw kayong bigas. Pero yung suot mo ay palaging magaganda. Siguro dyan nauubos yung pera niyo, no? Iba rin talagang tabas ng tila ng matandang to. Kaya lang matanda siya sa akin. Ang matanda dapat iginagat. Mabuti yung bubukod na kayo. Hindi na mahihirapan si Kumare. Aling Perla, Ah. ano po ang paborito ninyong kulay? Uy, bakit naman bigla mo na itanong? Basta lang po. Paborito kong kulay. Oh. Pula. Sige po. Ay, bakit? O ayan, naayos ko na ang higaan natin. Naisalansan ko na rin ang maayos yung mga paninda natin. Para hindi ka anong crowded dito sa kwarto natin, mahal. Teka, kumain muna tayo. Gugutom na ako eh. May pinadala si Mama dito na... Umiyak? Bakit ka umiyak? Ano nangyayari sa'yo? Ha? Kasi naman, naawa na ako sa atin dalawa. Umiyak. Yung parehong pamilya natin, parang wala malang pangialam sa atin. Nagsisikap naman tayo kahit ganito tayo Pero kung tratuhin nila tayo para tayo mga pabigat at palamanin, hindi na sila naawa sa atin. May kasama pa naman tayong bata. Tama na tayo. Ayos lang yan. Kaya naman natin eh. Sumalong ng loob ko na para bang araw-araw kailangan nilang iparamdam sa atin na mali ang naging mga batang ina at ama tayo. Mali naman talaga ang nagawa natin eh. Pero mula ngayon, ipakikita natin sa kanila na hindi tayo maaaring husgahan ng ibang tao. Batay lamang sa pagkakamaling yon. Magsisikap tayo. Magiging mayaman tayo. Pangako. Kahit pa mangitim ako sa kadideliver ng mga damit, gagawin ko. Basta magkaramay tayo. Yata na. Huwag ka nang umiyak. Kasi, pangit ka kapag umiiyak eh.
Tumigil ka nga dyan. Visit na to. Joke lang. Di ka na. Kain na tayo. Nagugutom na ako eh. Ma, kain ka na. Erwin. Erwin, Oh, bakit, ma? kumustahin niyo nga yung kapatid niyo? Ilang buwan na mula nang lumipat sila ng tirahan. Dati dyan lang sila malapit sa atin. Ngayon, mas malayo na. Ay, nako. Ayos lang yun, ma. Alam niyo, kung hindi natin pinaalis dito yung dalawang yon, bay, habang buhay silang aasa sa atin. Mabuti nga yun para matuto silang tumayo sa sarili nilang mga paa. Di ba? Tsaka desisyon nilang pumasok ng maaga sa pagpapamilya. Kaya dapat pangatawanan nila. Madali sa iyong sabihin yan. Kahit na sinabi mo sa akin, alisin sila rito. Ayoko nga sana. Dahil magulang ako eh. Mahirap ang mahiwalay sa anak. Ma, hindi na sila bata. Kahit na. Alamin mo pa rin kung kumusta na ba sila. Mahal, ang laki na ng naipon natin. Suyo-suyo ko. Siguro naman, pwedeng mag-day off na rin muna tayo sa pagtitinda. Dati, damit lang tinitinda natin eh. Ngayon, kung ano-ano na. Pati mga sangkap sa pagluluto, meron na. Mga frying pan. Sign yan na lumalago na yung negosyo natin. Nakakarat na nga tayo sa mas malaki apartment eh. Soon, may sarili na rin tayong bahay. At sasakyan. Let's do this! Aba, ay sino kaya itong nakasakay sa pulang sasakyan? Ay gagara ng kotse, oh, ang ganda. Oo nga. Alam mo bang pangarap ko rin dati ang magkaroon ng ganyang kotse, yung kulay pula? Teka. Parang si Mia itong bumababa. Ay, at si Sherwin yung isa. Ang anak ko! Ma! Sherwin! Ma! Sherwin! Mano po? Anak, ikaw nga! Opo! Ma, mano po? Naku, Mia, ang ganda-ganda mo ng lalo. Salamat po. O anak, bless kay Lola. Ay, sus, ang apo ko, big boy na. Malikot na po yan. Ay, Aling Perla, andiyan pala kayo. Oo, Mia. Ma, pasensya na po kayo. Ngayon lang kami bumisita. Kasi bising masyado sa negosyo eh. Ah, Sherwin, anak, Ma, kahit hindi ko alam kung paano nyo ginawa. Pero alam kong maayos na ang kalagayan nyo ngayon. At masaya ako para sa inyo. sa awa ng Diyos, Ma. Wala pong imposible kapag nagtutulungan ng mag-asawa, Ma. Pwede ho ba tayong tumuloy sa bahay? Aba, siyempre! Tara, pasok, anak! Tara na! Sa halip na magtanim ng galit sa mga taong minsang binitiwan ang kamay namin ni Mia nang kailangan namin sila, nagpakumbaba pa rin kami. Tama naman ang kapatid kong kambal. Natutuhan naming tumayo sa sarili naming mga paa dahil nawalan kami ng sinumang sasandalan. Ngayon, patuloy kami ni Mia sa pagtupad ng aming mga pangarap. Ako po si Sherwin at ito ang aking buhay. Ika nga sa kanta, 2 is better than 1. Mas madaling malagpasan ng ating mga pinagdaraanan kung tayo ay may karamay at kasama sa laban. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, June Legaspi, Lionel Benamin, Susan Robles, Rosana Villegas, at Bobby Cruz sa papel na Sherwin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga,
Supervisyong Teknikal, Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Angching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Maririnig po natin ngayon ang paglalakad ng isang babaeng nadapa, ngunit sinubukang muling bumangon at magpatuloy. Siya ay si Eva. Head over heels ako sa asawa kong si Ricky. Kaya nang ikasal kami, ako na ang pinakamasayang babae sa buong mundo. Pero nang 5 taon na kaming kasal, nagbago ang lahat. Eba, dalas yatang umagahin ng uwi nitong mga nakaraan linggo yung asawa mo. Marami rin kasing tinatapos na trabaho. Ha, sub masyado sa trabaho yung asawa mo. Abay, mapalad ka at ganyang uri na lalaki ang binigay sa ng Diyos. Hindi ka nang unsum eh. Tama ho kayo, ma. O, balita ko, meron daw kayong bagong sasakyan. Kumuha po si Ricky nung 1 linggo. Ay, mabuti yan para kapag aalis kayo, hindi na kayo magkukommute. Kailangan niya rin po kasi sa trabaho dahil lagi silang nag-out of town. Ay, ganun ba? Mm. Dapat mag-iingat lang palagi sa pagmamaneho. Mauna na ako, Eva, ha? Sabihin mo kay Ricky, may iniwan akong tableya para sa kanya. Paborito niya yun, di ba? Oo, ma. Salamat po. Ricky. Ano ba? Mainit. Mainit. Nakatodo na nga yung aircon natin, no? Basta wag mo akong yayakapin. Nainitan ako eh. Ano ba yan? Ilang buwan na tayong hindi nagsisipin. Tsaka, 5 taon na si Casey. Di pa ba natin susundan? Kita mo namang lagi akong pagod eh. Wala akong gana. Lagi na lang ganyan ang rason mo. Hindi mo pa naintindihan. Ang dami kong trabaho. Tulog na lang ang pahinga ko. Sige. Tulog ka na. Alam mo, medyo weird pa rin sa akin ang sitwasyon ninyo ni Ricky. Bakit naman? Hindi ka ba naghihinala sa kanya, Eva? Bakit naman ako maghihinala? Marami talaga siyang trabaho. Minsan nga may baon pang paperworks dito sa bahay. Kasi 5 taon pa lang kayong kasal. Imposible naman na nawawala na kaagad siya ng gana sa kama. Alam mo, ang kulit mo. Pagod nga siya palagi eh. O ba't ikaw hindi? Mas nakakapagod yung mga gawaing bahay. Kasi hindi natatapos. Mula umaga hanggang gabi, meron tayong ginagawa. Tapos nag-aalaga ka pa sa inaanak ko. Ayokong pag-isipan ng masama ang asawa ko. Hindi naman sa ganyan yung ibig kong sabihin. O baka naman pwede kang mag-imbestiga ng very slight. Huh? I-check mo yung cellphone niya kasi baka meron siyang ka-text na iba o kaya naman yung damit niya kung may amoy na ibang pabango. Eva, kailangan mo ring makasiguro. Lalaki ang asawa mo. Nasa banyo pa si Ricky. Titingnan mo cellphone niya. Asan ba yun? Saan kaya niya nilagay? Ay, ayun pala sa may ibabaw ng drawer. Kukunin ko. Mabuksan niya. Oops. May pin? Bakit may pin ang cellphone niya? Dati naman wala. Oh, anong ginagawa mo sa cellphone ko? Ay, oo, wala. Titingnan ko lang sana yung picture mo kay Casey kagabi. Kaso may pin pala ang cellphone mo. Oo, nilalagyan ko. Kasi ako baka mawala eh. Para hindi ma-access ang mga information sa cellphone ko kasi karamihan confidential. Ganun ba? Ano bang pin ito para alam ko? Akin na, bubuksan ko. Ayaw mo sabihin sa akin?
Ano ka ba? Bubuksan ko na nga, di ba? Pwede mo namang sabihin sa akin, di ba? Bakit ayaw mo? Isesend ko na nga lang sa'yo mamaya. Bakit nga ayaw mong Pwede bang aga-aga naman, oh? Tinatago ka ba dyan sa cellphone mo? Ano itatago ko dyan? Pinagdududahan mo ba ako, ha? May dahilan ba para magduda ako? Ha? May dahilan ba, Ricky? Salamat po, Manong. Hetong bayad. Dito siya lumiko kanina. Aba, motel ito ah. Pumasok siya sa motel? Bakit? Papasok ako. Pangatlong pinto na to nakakatukin ko. Bahala na. Kailangan malaman ko kung totoo nga ang kutob ko o hindi. Room service. Yes? May tumawag po sa amin na kailangan daw ng extra towel. Ricky, tumawag ka ba sa baba? Bakit? Teka. Bakit hindi ka naka-uniform, ha, miss? Ano ba yan? Eba? Ricky! Anong ginagawa mo rito? Ano ibig sabihin nito? Bakit may lalaki kang kasama sa kwarto? Hindi! Ricky, is she your... Oh my gosh. Eba, may conference kami mamaya. Kaya nag-check-in kami. Si Darren nga pala, katrabaho ko. Walang iyo! Rico, Bitiwan mo si Ricky! Sabang bakla ka! Mga bakla kayo! Eba, uminahon ka. Kakadiri ka! Rico! Kalma mo ang pisngi ko! Huwag kang mag-skandalo. Tumigil ka! Walang iya ka! Mas matatanggap ko pa kung babae ang kasama mo dito! Pero, bakla! Wala akong kaalam-alam na ang asawa ko pala isang bakla! Oh my gosh. Hindi ako makamove on sa revelasyong ito. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung saan ako nagkulang, Shara. Lahat ng obligasyon ng isang asawa, ginagampanan ko ng maayos. Hindi ko alam kung bakit niya nagawang ipagpalit ako sa isang bakla. Baka naman kasi noon pa, may history na siya. Hindi mo ba napansin? Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Natatandaan ko lang, patay na patay ako sa kanya noon, kaya nang niligawan niya ako, hindi na ako nagpakipot. Goodness. O, paano na to? Anong plano mo? Hindi ko alam. Gulong-gulo ang isip ko. Eba, Lumayas ka ngayon din dito sa bahay na to. pwede ba pag-usapan natin ito? Pag-usapan natin. Isang beses lang naman ang nangyari yun. Huwag na huwag mong bibilugin ang ulo ko, ha? Eba, Hindi ako pinanganak kahapon, Ricky. Kung hindi ko pa alam, kay Darren galing ang bago mong kotse, hindi ba? Kasi hindi mo naman kayang kumuha niyan. Lalo na't madalas ka palang uma-absent sa trabaho mo. Ang kapal na mukha mo. Tapos, uuwi ka rito na parang pagod na pagod ka. Yung pala, kasi sa iba mo inuubos yung enerhiya mo. Eba naman. Buwan ang desisyon ko. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Umalis ka ngayon din sa bahay na to. Hindi ka na nahiya! Pa, Makakaya ko pang sigmurain kung sa babae ka pumatol. nadala lang ako, natukso lang ako. Hindi normal para sa isang lalaki matukso sa kapwa niya lalaki. Dapat, bago ka nag-asawa, inalam mo muna kung ano talaga ang gusto mo. Hindi yung kung kailan may asawa ka na't anak, saka mo ilalantad ang totoo mong pagkatao. Patuharin mo ako, Sinira pa. mo lang ang pamilya mo, Ricky. Kahit sa anong anggulo mo tingnan, ikaw ang mali. Ikaw ang nagkamali.
Ganun na lang ba yun? Darren, kasal ako eh. May asawa ko. Hindi pwedeng relasyon natin. Pero ayaw na sa'yo ng asawa mo. Oo. Pero napagtanto kong si Eva pa rin ang gusto ko. Babae pa rin ang gusto ko. Hindi. Ayoko. Hindi ako papayag. Huwag mo naman akong iiwan, Ricky. Sorry, Darren. Isosoli ko na yung ibinigay mong kotse sa akin. Ricky, huwag mo akong iiwan. Hindi ko kaya. Alam mo, mahal kita. Tama na. Nadala lang ako ng emosyon ko pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko kayang mawala sa akin ang pamilya ko. Ma, patawarin niyo ako. Mapapatawad kita kung sa mapapatawad, Ricky. Pero hindi mo na mabubura ang katotohanan ng minsan mo nang dinumihan sa ulo ang anak ko. Hindi ko po sinasadya, Ma. Si Eva, siya makakapagdesisyon nito. Kahit patawarin kita, kung ayaw na sa'yo ni Eva, wala akong magagawa, Ricky. Tulungan niyo po ako makumbinsi siya. Nagmamakaawa po ako. Hindi ko maipapangako matutulungan kita, Ricky. Hindi ko maipapangako. Hindi. Hindi na kita tatanggapin pang muli, Ricky. Minsan mo na tong nagawa at hindi imposibleng maulit pa. Eva, nagmamakaawa ako sa'yo. Tama na ang isang beses ako nagsisi sa desisyon kong pinakasalan kita. Ayokong paulit-ulit kong pagsisihan na naging asawa kita. Bakit ba napakatigas ng puso mo? Hiniwalayan ko na si Darren. Bakit pa? Dapat itinuloy niyo na lang ang relasyon niyo dahil wala ka ng pamilyang babalikan. Eva, Minahal kita, tinalagaan. Pero hindi ka naging tapat sa akin. Ang tiwalang nasira ay hindi na kailanman muling maibabalik sa dati. Wow! Ang ganda-ganda naman ng kaibigan ko. O, diba? Bagay na bagay ka palang naka-office attire. Talaga? Mm-mm. Sige nga, kunin mo nga ako ng picture. Pupost ko sa Facebook. Okay, sige. O, post ka dyan sa may pinto. Okay. Ready? 1, 2, 3, smile! Ayos! Thank you. Mukhang naka-move on ka na talaga, ha? Ilang buwan din akong gabi-gabing umiiyak, Shara. Pagod na rin ako. Kailangan kong ipagpatuloy ang buhay ko. So, hindi mo na talaga tatanggapin si Ricky? Hindi na. Ayoko nang maramdaman uli ang ganong pakiramdam. Nung nakita ko sila ng Darren na yun sa motel. Ayoko nang maulit yun. Dahil baka mabaliw ako. Sa bagay. Tama ka. Kaya ko namang itaguyod ang anak ko. Kaya ko mabuhay na wala siya. Matagal ko ring pinag-isipan kung talagang isasara ko na ang pinto sa dati kong asawa. Bagamat kaya ko siyang patawarin, ngunit hindi ko na kayang muli pang magtiwala sa kanya. Mahirap, pero kailangan nating iligtas ang ating sarili sa mas malaking heartbreak. May mga relasyon talagang dapat nang putulin kaagad. Ako si Eva. Ito ang aking buhay. Sa mag-asawa, hindi lang pagmamahal ang mahalaga, kundi kailangan ding huwag mawala ang respeto at tiwala sa isa't isa upang tumagal ang pagsasama. Mga nagsikanap: Maynard Landicho, Rosana Villegas, Junel Benamin, Susan Robles, at Jenaline de la Cruz. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia,
Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang kasaysayan ng isang dakilak yaya. Siya ay si Gemma. Bente anyos pa lamang ako na magtrabaho ako sa mga magulang ni Irene. Kaya naman ang ikinasal sila ni Paul, ay ako ang kinuha nilang yaya ng kanilang anak na si Ivy. Nanatili ako sa kanila dahil na rin sa pagkakasakit ng aking asawang, si Nardo. Nagustuhan mo ba ang pasalubong ko, Soren? Opo, Nay. Mukhang masarap po ang mga chocolate na to eh. At ang dami pa po. Si Ivy ang nagsabi sa Mami Irene niya na dalhin namin ang lahat ng yan. Oh, dapat po pala akong magpasalamat sa kanya. Oo, anak. Ay, sige na, puntahan mo na siya sa sala. Makipaglaro ka sa kanya para sumaya naman siya. Opo. Diyan na po kayo, Inay. Ay. Oh, Gemma. Bakit mo ba sinama ditong alaga mo? Naawa ako, Nardo. Nagpilit siyang sumama nang malamang uuwi ako. Malulungkot lang daw siya sa kanila dahil sa palaging pag-aaway ng mga magulang niya. At hanggang ngayon pala, ganun pa rin sila. Sinabi mo pa. At ewan ko kung magbabago pa yun. Mangyayari yun kung pareho silang magbibigayan. Hindi ka na makapagsisinungaling, Paul! Oh! Kitang-kita ko kayo na babae mo pumasok sa motel! Eh, nakita mo na pala eh. Di wala nang kailangan pang aminin. Walang niya ka talaga! Sandali! Aray! Wala ka! Pinagto mo sa akin ang base! Wisit ka talaga, Irene! Kulang pa yan sa mga pagtataksil na ginawa mo sa akin! Alam mo ba kung bakit ako ng mababae? Ha? Ano? Dahil sama na ako sa kabradaldal mo! Ah, ganon? O, di maghiwalay na lang tayo! Ayoko na ni makisama sa'yo! Irene, dinalan kita ng juice, oh, at ng paborito mong pastries. Oh, lalagay ko dito sa mesa, ha? Salamat. Napakawalang yaya, Gemma. Naging tapat ako sa kanya pagkatapos ito pang igaganti sa akin. Talaga bang hindi na kayo magkakasundo pa? Hopeless case na. Wala na. Pero, paano si Ivy? Magpapadala naman siya ng sustento para sa bata. Yun yung usapan namin. Ako naman, pupunta muna ako sa Hong Kong pansamantala para makamove on. Bibenta na rin namin ang bahay na ito. Si Ivy, saan siya titira? Eh, pareho naman kayong ulilang lubos ni Paul. Ayun nga sana yung papakiusap ko sa'yo. Sana, alagaan mo pa rin si Ivy, lalo na sa pag-alis ko. Pero, doon mo na lang sa inyo siya alagaan, ha? Ano? Sige na. Ikaw lang naman ang alam ko na pwede ko talagang pagkatiwalaan, eh. Pero huwag ka mag-alala. Dodoblihin ko yung sahod mo. At magpapadala din kami ng paggastos ni Ivy. Yaya Gemma. Tahan na, Ivy. Magtunay yung mga mata mo. Bakit ganun sina Mami at Daddy?
Bakit sila naghiwalay? Hindi na kasi sila magkasundo. Kesa naman sa lalo pang lumala ang pag-aaway nila, pinasya nilang maghiwalay na lang ng maayos. Sabi ni Mommy, meron daw babae si Daddy. Totoo ba yun, Yaya? Yun nga ang sabi niya. Bakit niya ginawa yun? Di ba bad yun? Ivy, marami talagang nagaganap sa buhay may asawa na sa ngayon mahirap pang ipaliwanag sa'yo dahil napakabata mo pa. Pero maniwala ka, hindi dahil naghiwalay sila, hindi ka nila mahal. Ivy, love na love ka nila. Yaya, Gemma. Kaya sana, huwag ka magtatanim ng galit sa iyong mga magulang. Oh, narito ka lang pala sa kwarto ni Ivy. Ano pang ginagawa mo dito? Tulog na naman yung alaga mo. May lagnat siya, Nardo. Ha? Pinainom mo na ba ng gamot? Oo, bago siya natulog. Gusto ko lang siyang bantayan nang matiyak ko na hindi natataas ang lagnat niya. Paano ko matutulog niyan? Dito na lang ako iidlip sa tabi niya. Sige na, magpahinga ka na. Samahan mo na doon si Soren. Aba, marunong ka na maghiwa ng mga gulay. Ivy, Tinuruan po ako ni Zoren at Nanay Gemma, Tatay Nardo. aba, mabuti yan. Matuto ka ng mga gawaing bahay. Makakatulong ito sa'yo balang araw at malilibang ka pa. Saan po ba nagpunta sina Nanay Gemma at Soren? Sa palengke. Teka, wala ka na bang gagawing assignment? Wala na po. Kaya nga po, tumutulong na ako dito sa kusina. Nakalimutan ko. Birthday na naman pala ngayon ng anak ko. At maraming birthday na niya na hindi kayo nakakasama. Nakikita naman niya kami sa video call. Nakikita kami dalawa ni Paul. Iba pa rin yung personal niya kayong makita. Mahawakan, mayakap, mahalikan. Doon niya mararamdaman ang inyong pagmamahal. Tinawagan mo ba si Paul? Oo. Pero wala daw siya sa Pilipinas. Kaya magpapadala na lang daw siya ng pera at regalo para sa anak niyo. Ay, naku, lalaki yun talaga, oo. Hindi na binigyan ng panahon ang anak namin. Pero sa pangalawang pamilya niya, sagana siya sa panahon. Ikaw, Irene, darating ka ba bukas? Ano kasi, Gemma may sakit ang anak namin ni Alex. Dadali namin siya sa doktor bukas. Pareho lang pala kayo ni Paul. Walang panahon para kay Ivy. Ivy, congratulations. Graduate ka na sa high school ngayon. Oo nga, Soren. May award ka pa. Dahil yun kay Nanay Gemma. Kung hindi niya ako minahal at inilagaan ng maayos, siguro hindi ako lalaking ganito. Baka naman umiyak ka pa. Alalahanin mo, darating ngayon ang parents mo, ha? Kaya dapat magsaya ka. Nagulat nga ako dahil darating sila. Kasi hindi na ako umaasang pupunta nila ako sa mga special occasion sa buhay ko. Ivy, Sanay na akong wala sila, Zoren. Pero hindi ako masasanay pag wala si Nanay Gemma. Mas mabuti kung mag-dorm ka na lang sa Manila, anak. Wala namang problema. Ikukuha kita kahit pa apartment. Huwag na po, Daddy. Ayoko po doon. Bakit? Dito na lang po ako mag-aaral sa probinsya. Ha? Meron namang magandang university din dito Pero Ivy, mas maganda ang turo sa Maynila.
Kung talaga pong mag-aaral ng mabuti ang isang estudyante, matututo siya kahit pa nasa ang school siya mag-aral. Okay, sige. Sa akin lang kasi, mas madadalaw kita kapag naroon ka, anak. Mas gusto ko po nakasama si Nanay Gemma. At saka, nakikita ko naman po, tayo, nakikita tayo sa video call. Pwede mo rin naman akong bisitahin anytime. Kung gusto niyo. Zoren, nandito na ako. Oh, eto na pala si Ivy. Ang bilis mo. Oo, nagmamadali ako nang matanggap ko yung text mo. Sinabi mo may sakit si Nanay Gemma. Ikaw naman, Soren. Dapat hindi mo na tinext si Ivy. Nagmadali tuloy yung tao. Magtatampo ho ako kay Soren pag hindi niya ako tinext. Mahalaga po kasi sa akin na alam ko yung kalagayan niyo, Nay. Kita nyo na. Sobrang alalang-alala po sa inyo yan. Medyo nahilo lang ako. Sobrang pagod lang siguro. Kasi naman, masyado kayo masipag. Magpahinga kayo at mag-relax din. Oh, yan na, Nay. Hindi lang ako nagsabi niyan. Pati ng anak niyong babae. Ayoko po kasi may mangyayaring masama sa inyo. Dahil kayo po, ang pangalawa kong ina. Masaya ako, Ivy. Dahil sa pagmamahal at panahong ibinibigay mo sa akin. Alam mo, napunan mo ang pananabik ko sa anak ng babae. Ivy, Zoren, binabati ko kayo. Thank you. Salamat po, Itay. Salamat po. Congratulations sa inyong dalawa. Lagi sana kayong magmahalan at mag-unawaan. Tatandaan po namin yan, Inay. Kasi kayo po ni Tatay Nardo ang magiging ehemplo namin sa aming pagsasama ni Zoren. Napakasaya ko, Ivy. Dahil ngayon, talagang anak na kita. Dahil manugang ka na namin. Oh, ako rin po, Nanay. Masaya ako. Pinakaway na tayo ni na Balaing Irene at Balaing Paul. Lumapit na tayo doon. Ano? Isang taon na ang aking apo kina Ivy at Zoren. Ang batang aking inalagaan noon, manugang ko na ngayon. Ako po si Gemma at ito ang aking buhay. Tunay na maraming sorpresa ang buhay. Matuto lang tayong maghintay. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Janelle Benamin, Rosana Villegas, June Legaspi, Chiquit del Carmen Amor sa papel na Gemma. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig natin ang kwento ng isang padre de pamilya na muntik nang itaya sa sugal ang kanyang pamilya kapalit ng pera. Siya ay si Rico. Mahirap kumita ng pera. Kaya minsan, gusto nating mas mapadali ang paghahanap buhay. Subalit ang buhay ay hindi natin maaaring ituring na parang sugal
na ang bawat taya ay walang kasiguruhan. Dapat sa bawat desisyong ginagawa natin, alam natin kung mabuti o masama ang kahihinatnan. Wow! Totoo ba itong nakikita ko? Ang dami nating pagkain ngayon, kuya. Tapos ang sasarap pa, Ano pang hinihintay nyo? Kain na. Gusto sana naming imbitahan ang mga tita at tito nyo. Kaya lang naisip namin ng mama nyo na mas mabuting tayong pamilya na lamang ang magsalo-salo. Congrats ulit pa sa promotion mo. Ibig ba sabihin, pa? Mas mataas na yung sweldo mo ngayon? Parang gano'n na nga. Ayos. Pwede na bang hindi muna ako magbayad ng kuryente natin, ha? At bakit? Para may pang-date siya. Anong date? O, di ba totoo naman? Ikaw pa rin ang magbabayad ng kuryente. Naman. Kasi plano namin ng papa nyo na magtayo ng negosyo. Talaga? Tapos, magre-resign ka na sa trabaho mo, pa? Depende kung kumita ka agad tayo na malaki. Pero baka mga 5 taon pa yun. Okay. Excited na ako sabihin sa mga kaibigan kong anak ako ng isang businessman. Ako rin. Ayun talaga, oo. Masyado kayong advance mag-isip. Magdilang anghel sana kayo, mga anak. Subukan mo lang, pare. Uy, mahirap kasi sugal, pare. Hindi natin sigurado kung mananalo o matatalo tayo. Ganyan talaga sa sugal. Pero kapag nanalo ka naman, mababawi mo ang pera mo. Oh, tingnan mo si Carmen. Oo. Di ba, Carmen? Basta dapat, marunong ka lang kumontrol ng sarili mo, Rico, ha? Kasi nakakaadigan sugal, lalo na kapag lagi ka nananalo. Yung pangalawang kotse ni Carmen, katas ng sugal yun. Di ba, Carmen? Oo. Kaya maya-maya, sumama ka sa amin, Rico. Pero... Mag-observe ka lang naman. Hindi ka tataya. Tingnan mo lang kung paano namin ginagawa. At nasisiguro ko sa'yo, mag-e-enjoy ka. Sigurado ka ba bibili natin to? Hindi mo pa payday, ha? May pera ako rito. Rico, mamahalin ang refrigerator na ito. Nakakahiya naman kasi na bagong promote ako. Tapos ang ref natin, kaedad pa yata yan ni Sanchan eh. Saan ka ba kumuha ng pera? Naka-budget ang pera natin ngayong buwan. Basta. May sugar mommy ka ba? Ano ba sugar mommy? Hindi, biro lang. Bilhin na natin to bukas. Ha? Ay, Rico, salamat, ha? Salamat, Sal. Sa lahat ng pagsisikap mo para sa ating pamilya. Maraming salamat. Rico, huwag kang mawala ng pag-asa. Kasi susunod mababawi mo rin yung tinaya mo. 10,000 rin yun. Hindi alam ni Dina na itinaya ko yung pera namin sa bangko. Ay. Maliit na halaga lang yan, pare. Sa Sabado, bumawi ka. Tumaya ka ng malaki. Kailangan ko talagang bumawi. Ay, nako, paano ba yan? Uwi na ako. Maiwan ko na kayo. O, Rico, gusto mo ba uminom muna tayo? Sige. O, sige, Carmen, mauna ka na. Okay, bye. Tara na, pare. Uy, paano pag hindi ko nabawi yung pera ko, pare? Pag-usapan natin yan mamaya. Tara! Rico, ano ba nangyayari sa'yo? Hindi ka naman lasengwa. Bakit ilang mo ka na parating umuwi nakainom, ha? Huwag mo akong pakialaman, Dina. Pakikialaman kita kasi asawa kita. Tumahimik ka. Gusto ko na matulog. Huwag mo akong bungangahan. At isa pa, saan mo ginagasta yung pera natin? 3 beses kang nag-withdraw ng malalaking halaga sa savings account natin. Ano ba pinagagagawa mo?
Pinabawasan mo yung perang pagpatayo ng hardware natin. Sabi ko, tumahimik ka! Okay, bukas. Kapag hindi ka nalasing, mag-uusap tayo. Ma, hindi pa ba natin babayaran yung tuition ko? Ako nang bahala, Sunshine. Magmi-midterms na kasi kami, May. Baka hindi ako payagang mag-exam. Sige na, pumasok ka na. Gagawan ko ng paraan. Kagabi, nag-away na naman kayo ni Papa. Bakit ba parang may kakaiba kay Papa ngayon, ha, Ma? At saka, akala ko ba promoted siya? Bakit parang palagi tuloy tayo ngayon na walang pera? Sunshine, na pag-aaral mo, isipin mo. Huwag mo na ito problemahin. Kami na ng papa mo ang bahala rito. Sige na. Sige po, alis na po ako. Paano ko ba sasabihin sa inyo itong mga anak? Paano ko sasabihin sa inyo na nalululong sa sugal ang papa niyo? Pwede na tayo mag-down payment dun sa lupang bibilhin natin din, ah. Malaki na panalunan ko kagabi. Tapos yung tira, ihuhulog natin sa bangko para tumubo. Bago mo isipin yan, bayaran mo muna yung mga utang mo. Anong utang? May pumunta rito kahapon. Yun na raw yung babayaran mo. Yun ba? Babayaran ko yun. Alimutan mo na rin yung hardware na pinaplano natin. Ano? Hindi ako papayag na itayo natin ang negosyong yun galing sa katas ng pagsusugal mo. Tira, akala mo ba hindi ko pinaghihirapan ng perang ito? Kahit kailan, hindi ako nagangad ng marangyang buhay, Rico. Kontento na ako na kahit mabagal, umaasenso tayo. Nasasabi mo yan dahil hindi ikaw ang nagtatrabaho. Pagod na ako sa trabaho ko. Kaya gusto ko makapag-retiro na maaga. Pagod na ako magtrabaho na minamandohan ng kung sino. Gusto ko na rin magkaroon ng sariling pagkakakitaan. Yung ako nag-uutos at hindi akong inuutosan. Masama bang pangarapin yun? Walang masama sa pangarap mo. Ang masama ay ang paraan mo ng pagtupad sa pangarap mo. Ma, asa na yung TV? Aaron, pumasok ka na sa kwarto mo. Ma, may problema ba tayo? Bakit pati yung kotse natin hindi ko na rin nakikita? Ano bang nangyayari? Mag-focus ka lang sa trabaho mo. Ma, 25 years old na ako. Hindi na ako teenager. Maaari mong sabihin sa akin ang nangyayari sa pamilya natin. Kaya ko nang maunawaan yun. Bihira ko na rin makita si Papa. Yung huli nating kain na sabay-sabay nung ma-promote siya. Ano pa ang problema? Lubog na sa utang ang papa niyo. Ho? Bakit? Dahil sa sugal. Sugal? Pangako, Dina, mananalo ko ngayon. Kapag ibinigay ko sa iyo yung natitirang pera sa savings account natin, wala nang matitira sa atin. Ano ka ba? Kailangan kong tumaya para manalo. Pag nanalo ako rito, mababayaran natin ang mga utang natin. Mababawi ko na yung kotse at saka yung... Eto, Dina, ba't mo ako sinampal? para matauhan ka. Pagod na ako sa iyo. Ubus na ang pasensya ko sa iyo. Kapag hindi ka pa tumigil sa kasusugal mo, bukas, wala ka nang uuwi ang pamilya. Tina, Matagal ko na sinabi sa iyo na wala mangyayari sa atin. Kapag iniyasa mo sa sugal na yan, ang kapalaran natin. Lalo lang tayo mapapasama sa ginagawa mo. At baka sa susunod, pati mga anak mo, itaya mo na rin sa sugal na yan. Ngayon,
Mamili ka. Kami ng mga anak mo. O sugal. Mamili ka. Ikaw ang may kasalanan nito. Bigyan mong ikaw rito. Kung hindi mo ako inimpluwensyahan, hindi sana ako matututo magsugal. Hindi sana mawawala lahat ng pinundan ko. Huwag mo kong sisir! Ikaw ang hindi marunong kumontrol sa sarili mo! Ang kailangan ka na namin ni Carmen na huwag kang maahanig sa sugal pero hindi ka nakinig! Tumigil ka! Ikiwan mo ako! Aray! Ma, nandyan si Papa sa labas. Hindi niyo pa kakausapin? Ma, kausapin mo na. Dito lang kayo. Oo. Oo, Ma. Paano ba kita haharapin, Rico? Maaari lang ayoko na makita ka pa. Di na. Bakit mo kami sinundan dito sa bahay ni Mama? Patawarin mo ako. Humihingi ako ng tawad sa kasalanan ko. Pangako, babawi ako. Bumalik na kayo sa bahay. Pangako, ngayon totoo na ito. Magbabago na ako. Hindi na ako magsusugal. Sisikapin kong bayaran lahat ng utang natin at ibalik lahat ng nawala sa atin. Pero bago yun, kayo muna ng mga bata ang gusto kong bumalik. Kung hindi lamang sa mga bata, hihiwalayan na talaga kita, Rico. Pero mahal ko ang mga anak ko. At ayokong lumaki sila sa isang broken family. Kaya sige, babalik kami. Pero ito ang tatandaan mo. Isang pagkakamali mo pa, mawawalan ka na ng pamilya. Salamat, Dina. Salamat. Matagal bago ko napagtantong mali ang ginagawa kong paraan para makamit ang mga pinapangarap namin bilang isang pamilya. Imbis na mapadali, mas naging matagal ang pag-asenso namin dahil sa mga mali kong desisyon. Mabuti na lamang, natutuhan ko na ang isang mahalagang leksyon bago pa man tuluyang nawasak ang aking pamilya. Ako si Rico, at ito ang aking buhay. Hirap man ang buhay, pero hindi natin maaaring iasa sa sugal ang ating kapalaran. Magsikap upang umasenso at higit sa lahat, patutong maghintay at magpasensya. Walang shortcut ang buhay. Mga nagsiganap, Susan Robles, si Kid Del Carmen Amor, Baynard Landicho, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Rico. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan nyo ng mga aral sa buhay. At ito ay ilalahad sa atin ni Lynette. Isa akong tour guide
masaya ang aking trabaho dahil naman kumikita na ako, nakakapamasyal pa. Pakinggan po ninyo ang aking kasaysayan. Opo, Tito. Natanggap ko na yung perang pinadala nyo. Mabuti naman. Pinadalhan kita kasi nag-aalala ako eh. Baka mag-ECQ dyan at mahin tong trabaho nyo. E di wala kang magagamit sa mga pangangailangan mo. Salamat po. Mula nung pumanaw si na Mami at Daddy, hindi kayo nagkulang na pagsubaybay at pag-aalala sa akin. Kapatid kong mami mo, Iha. At anak ng turing ko sa iyo. Isa pa, akong katiwala ng lupain nyo dito sa probinsya. Kaya dapat lang, Lynette, ibigay kong pangangailangan mo. Sige po, Tito. Salamat po uli. Ingat po kayo dyan, ha? Hoy! Bye! Uy, bakit hindi mo sinabi sa tito mo na wala na tayong trabaho dahil nga sa pandemic? Eh kasi Rosette, bala kong surpasahin si Tito. You mean, uuwi ka sa probinsya nyo? Oo. Ayaw kong abutin ng ECQ dito. Hoy, sama mo naman ako. Oo ba? Mabuti pa nga kasama ka para mas masaya. Mabuti pala nagpunta ako rito. Kung hindi, may iwan pala ako sa pansitan. Grabe ka naman, Bernie. May ganyan pala kayong balak eh. Di nyo man na ako tinex. May tampuristic na isang to, Lynette. O di kung gusto mo, sumama ka na rin. Talagang sasama ako sa inyo. Magtatampo ako ng gusto pag iniwan nyo ako. Oh, sabi ko na eh. Gustong sumama ni Bernie, kaya siya nagtatampo-tampuhan. Kaya lang, Lynette. Ano? Di naman kaya magalit ang tito mo. May kasama kang lalaki. Mabait si Tito Totoy. At saka hindi madumi isip noon, kaya ayos lang kahit sumama ka. Ang ganda naman ng pangalan ng tito mo. Tito mo siya, pero Totoy. Ikaw talaga, Bernie. Hoy, Lynette. Patawa ka. May binata bang anak ang tito mo? Naku, Rosette, malas mo. Dahil matandang binata si Tito Totoy. Surprise! Aba, Lynette. Hindi mo sinabing uuwi ka. Talagang sinadya ko po yung Tito dahil gusto ko kayong sorpresahin. Matagal na kasi tayong hindi nagkikita. Kaya naisip ko, dito na lang ako mag-spend ng ECQ. Ganun ba? Opo. Um, Ay, kasama ko nga pala yung mga kaibigan ko, si Bernie at saka si Rosette. Magandang hapon po. Ay, sir. Good afternoon po. Magandang hapon din sa inyo. Tito na lang din ang itawag niyo sa akin, total naman. Mga kaibigan kayo nitong pamangkin ko. Oh, see guys, sabi ko na sa inyo, mabait ang tito ko. Kaya wala kayong dapat alalahanin. Alam mo, ang sarap talaga sa province. Fresh lang ang air, pati food. Fresh din. Kaya pala isang tambak ang kinain mo kanina. Uy, nagsalita ang hindi kumain isang tambak. Pareho lang naman tayo. Oy, Bernie. Baka mapikon sa'yo si Rosette. Sige ko, hindi ka nasasagutin yun. Wala naman ako yung tinatanong sa kanya. Eh? Saka hindi naman ako nanliligaw. Oo nga naman, Lynette. Kasi ikaw ang gusto niya. Ay, nako. Kami na nga kayo. O, gusto niyo bang mamitas tayo ng prutas? Maraming hinog na mangga. Hindi ako marunong makita ang puno. Huwag kayo mag-alala. Ako na lang ang mamimitas ng mangga para sa inyo. Yan si Bernie. Laging maaasahan. Matanong ko lang, Lynette. Bakit hindi na nag-asawa tito mo? Sabi ni Mami, pihikan daw si Tito. Alam nyo, sabi ng mama ko, mahirap daw yung pihikan. Kasi pag nagmahal daw yun, hindi tumatanggap ng pagkabigo. Ewan ko lang. Wala naman na ikwento si na Mami na minahal ni Tito. Pangalawang gabi na namin dito kina Lynette. Pero hanggang ngayon, namamahay pa rin ako. Hirap pa rin ako makatulog. Lalabas muna ako ng kwarto. Magpapahangin ulit ako katulad kagabi. Ay,
Katulad ng dati, ang tahimik pa rin dito. Mga kuliglig lang ang maririnig. Malayong malayo sa buhay namin sa lungsod. Na kahit gabing-gabi na, maingay pa. Malamang sina Lynette at Rosette, madaling nakatulog ang mga yun. Ang tito ni Lynette, gising din pala siya. Saan kaya siya pupunta? Teka. Aba, hinawi niya yung kurtina. At may pintuan sa likod ng kurtina. Pero hindi halata. Buti na lang, hindi niya isinara. Natatanaw ko pa. Pero, anong gagawin niya? Aba, may hagdanan din pala doon. Saan kaya pupunta yun? Bakit siya bumaba doon? Ang tito ni Lynette. Ano kayang meron doon? Lalapit ako. Maghahanap ako ng mapagkukublihan. Gusto ko talagang malaman kung anong meron doon. Kung bakit nagpunta doon ng tito Totoy ng ganitong oras ng gabi. Hindi ko alam na may sikretong daanan dito, Bernie. Kasi matagal na akong hindi nagpupunta dito. Baka naman basement yun, Lynette. Pwede. Bihira naman kasi kung magtanong ng tungkol sa bahay na ito nun kay Mami. Ang ipinagtataka ko lang, bakit siya nagpunta doon ng hating gabi? Pagkatapos mga 30 minutes bago siya bumalik. Ha? Alam mo, gusto kong puntahan yung lugar na yun eh. Kaya lang, ayoko namang gawin yun ako lang. Kaya sinabi ko sa inyo. Ko talaga, Bernie, oo. Napaka-adventurous mo. Bahay ni Nalynette, maya ka naman, Joe. Ikaw naman oh, para ka namang hindi adventurous ah. Kaya nga naging tour guide ka, di ba? Dahil ganun ka din. O sige, puntahan natin yung lugar na yon ngayon. Kaya lang sabi mo, may susi yun. Eh, wala si Tito, nagpunta sa bayan. Akong bahala. Alam nyo naman tong kaibigan nyo. Laging handa. Yakang-yakang buksan yun. Lynette, Rosette, tingnan niyo ang nasa maliit na kwartong ito. Oh, isang babae, Lynette. Tsaka mukha siyang buntis. Oh, sino kayo? Ako si Lynette. Pamangkin ni Tito Totoy. Bakit narito ka nakagapos? Si Mang Totoy. Masama siya. Sino ka ba? At bakit ka nagsasalita ng ganyan sa tito ko? Ako si Ana. Binukot ako ng tiyo mo. Ha? Dahil hindi ko tinanggap ang kanyang pag-ibig. Diyos ko. Si Tito? Nagawa niya yun? Oo. Ang sama niya. Walang hiya. Paulit-ulit niya akong pinagsamantalahan. Oh my God. Kung ganun, ikaw ang pinuntahan dito ni Tito Totoy kagabi? Oo. Nagpunta siya dito kagabi. Yung dinadala mo, si Tito ba ang... Oo. Bunga ito ng kahayupan niya. Maawa kayo. Tulungan niyo ako makalabas dito. Tsak na hinahanap na ako ng tatay ko. Tay! Ana, Ana, anak ko. Salamat sa Diyos at narito ka na. Matagal kitang hinahanap. Maging ang mga pulis pero hindi ka makita. Dinukot at tinago po ako ni Mang Totoy. Doon sa basement ng malaking bahay. Ano? Ang gulong niya. Kaya pala hindi na nagpupunta dito dahil tinago ka niya. Paulit-ulit niya akong ginahasa, Itay. Hanggang magbunga ang lahat. Hayop siya! Papatayin ko siya! Wag! Wag po! Maawa kayo sa tito ko. Si Lynette nga po pala, Itay. Pamangkin ni Mang Totoy. Nagbakasyon po dito sa probinsya kasama yung mga kaibigan niya.
Tinulungan po nila ako makalaya nang matuklasan nila ang lahat. Mang Emong, hindi po kami masamang tao. Kailangang magdusa ang walang yang yun. Kailangan! Tito, bakit? Bakit nyo ginawa yun? Ha? Anong ibig mo sabihin, Lynette? Alam ko na po ang lahat. Ang pagdukot at panggagahasa nyo kay Ana. Lynette, Hindi kayo dapat gumawa ng ganun. Sinira nyo ang buhay niya. patawarin mo ako. Mahal na mahal ko si Ana. Pero sa kabila ng maraming beses na pagsasamantala ko sa kanya, ayaw pa rin niyang pakasal sa akin. Kaya ayoko siyang palayain. Dahil sa ginawa nyo, makukulong kayo niyan. Tama na. Tama na, Lynette. Huwag ka na umiyak. Nakulong na ang tito mo. Hindi na natin mababago pa ang lahat. Nasasaktan pa rin ako sa nangyari sa tito ko. Pangalawang magulang ng turing ko sa kanya. Yun pala, may masama siyang ginawa. Buti na lang pala. Nagbakasyon tayo rito. Nakapagligtas tayo ng isang buhay. At isang pagkakamali ang ating naituwid. Ilang taong nakulong si Tito. Nalulungkot pa rin ako sa nangyari sa kanya. Subalit, alam ko rin na kailangang panagutan niya ang kanyang kasalanan. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Lynette. At ito ang aking buhay. Walang lihim na hindi nabubunyag. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Mga nagsikanap: Susan Robles, Baynard Landicho Jr., Jeneline de la Cruz, Lionel Benjamin at Rosana Villegas sa papel na Lynette. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Mario. Lumakay ko sa hirap. Kaya naman naipangako ko sa aking sarili na gagawin kong lahat para hindi tumandang mahirap. Nagtagumpay naman ako sa buhay sa pamamagitan ng puneraryang naging negosyo ko. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Kumusta, Mario? Ay, okay naman, Wilma. Maganda pa rin takbo ng punerarya ko. Salamat nga pala sa pagbibigay mo ng discount sa mga bulaklak na tinda mo. Natuwa mga kliyente namin. Okay lang yun, basta ikaw. Alam mo naman, malakas ka sa akin. Ako nga lang ang hindi malakas sa'yo. Malakas ka naman Kaya nga lahat ng kliyente namin, sa'yo namin itinuturong bumili ng bulaklak para sa kanilang namayapang kamag-anak. Kung talagang malakas ako sa'yo, samahan mo naman ako. Ha? Saan? Gusto kong mamasyal para ma-relax. Malungkot naman kung gagawin ko yung mag-isa. Kaya gusto ko samahan mo ako. Yun ay kung totoo ngang
Malakas ako sa iyo. Uwi na tayo? Himala. Ano nangyari? Ang aga nating uwi. Magre-relax tayo. Ayos yan ah. Sasamahan nating mamasyal si Wilma. Ano? Ba't sasama mo pa ako? Yak naman ikaw lang ang gusto makakasama ng babaeng yun eh. Dahil dead na dead yun sa'yo. Kaya nga isasama kita para hindi ako mapikot. Ginawa mo pa akong tagabantay. Huwag ka na magreklamo. Libre naman yun. Di ka na. Nakakainis ka naman, Densyo. Bakit? Sumama ka pa sa amin ni Mario. Hindi tuloy ako magkaroon ng chance na masolo siya. Siya may gustong sumama ako sa inyo eh. Para daw masaya. Para ma-relax din ako. Siyempre, boss ko yun eh. Kaya sinunod ko. Si Mario talaga. Palagi na lang humahanap ng paraan para iwasan ako. Ba't kasi pinipilit mong sarili mo sa kanya eh? O bakit? Narito naman ako ah. Binata rin tulad ni Mario. Sa akin, konting lambing lang. Bibigay na ako agad sa'yo. Hindi kita type ano? Joke na nga. Ito naman, nagbibiro lang eh. Teko na. Mario, nagbadala ng masarap na merienda si Wilma. Si Wilma talaga, Walang kasawa-sawa sa panliligaw sa akin. Alam naman niyang wala siyang mapapala. Sabihin mo sa mga tauhan natin, sila na lang ang kumain ng merienda na yun, ha? Naku, matutuwa ang mga yun. Pero, ba't nga ba ayaw mo sa kanya? Maganda naman ah. Densyo, hindi ko siya mahal. Pero dapat mag-asawa ka na, di ba? Dahil 40 ka na eh. Kaya mo naman bumuhay ng pamilya dahil 3 punerarya mo. May 4 kang pamasadang jeep at sariling bahay. Oo nga, maginhawa na ang buhay ko ngayon. Malayo na sa kahirapang naranasan ko nung araw. Pero wala naman dito ang tunay na mahal ko. Ibig mo sabihin, may mahal ka iba? Sino? Nasaan? Salamat ha. Binigyan mo ng malaking discount yung friend ko sa kinuha nilang kabaong. Okay lang yun, Wilma. Nakita ko naman na kailangan nila ng tulong eh. Ay, siya nga pala. Pinagluto kita ng paborito mong ulam. Ha? Ito nga dala ko, Organic lahat yan. Gulay tsaka yung inihalo ko. Organic din ang bigas. Sana magustuhan mo. Wilma, hindi ka na dapat nag-aabala pa eh. Masaya ako sa ginagawa ko. Hayaan mo na lang ako. Pero ayokong umasa ka. Hindi mo naman ako pinaasa. Huwag kang mag-alala. Pag may nobya ka na, titigil din ako. Klaro, Klaro, gising na. May dala akong lugaw. Kumain ka. Tapos, painumin kita ng gamot. Klaro. Hoy. Klaro? Klaro? Bakit tayo niya magising? Diyos ko, malamig siya. Klaro! Klaro, asawa ko! Gumising ka! Inay, bakit po ka sumisigaw at umiiyak? Ano po nangyayari kay Itay? Ang tatay niyo, mga anak! Ayaw na magising! Itay! Itay, gumising kayo!
Wala na si Itay. Cindy. Iniwan niya na tayo. Kayo bang mga anak ng namatay? Opo, sir. Ano ba pangalan niyo? Ako po si Arjo. Panganay po ako. Arjo. Ako naman po si Cindy. Bunso po. Ulila na ba kayo sa ina? Hindi po. Buhay po po ang nanay namin. May kinausap lang po siya na tutulong sa amin. Teka, nasa ng bangkay ng tatay niyo? Nasa loob na ba? Ayan po. Sabi po kasi ng tawa ninyo, kausapin mo muna daw po kayo. Hindi. Ang bangkay. Si Kuya Claro? Kilala niyo po ang tatay namin. Oo. Kaibigan ko ang tatay niyo. Isang mabuting kaibigan. Mahigit 20 years na kami hindi nakikita. Siyang laging tumutulong sa akin noon kapag may problema ako. Mabait po talagang tatay namin, Totoo yan. sir. Totoo. At nakakalungkot na sa ganito kalagayan ko pa siya nakita. Pagdating ng nanay niyo, sabihin niyo na wala na kayong babayaran dito sa punerarya ko. Tulong ko na ito sa inyo, lalo na kay Kuya. At sabihin niyo rin sa nanay niyo, gusto ko siyang makausap. Sir Mario, narito na po ang nanay namin. Mario, Luisa, ang buhay nga naman. paano nangyari na naging mag-asawa kayo ni Kuya Claro? Dahil natalikuran mo noon ang obligasyon mo sa amin ng batang dinadala ko. Si Claro ang sumalo. Ha? Pinakasalan niya ako. Sinagip sa kahihiyan. Ano? At si Cindy, siya naging anak namin ni Claro. Patawarin mo ako, Luisa. Bata pa tayo noon. At alam mo naman na pareho lang tayong mahirap. At dahil sa takot kong hindi makaahon sa hirap, iniwan ko kayo. Pero hindi ko kayo nakalimutan. Patawad. Ibig niyo sabihin, Inay, hindi po ako anak ni Itay. Oo, anak. Si Mario, ang tunay mong ama. Inilihim namin ang lahat sa iyo dahil yun ang ibig ni Claro. Hindi. Ibig mo sabihin, Mario? Kaibigan mo matalik yung namatay? At inari ng anak ang anak mong lalaki? Oo, Densyo. Naduwag ako sa aking obligasyon, kaya ginawa ko yon kay Luisa. At natakot ako na lalo kaming maghirap. Kaya iniwan ko siya na nagdadalang tao. At yung dalagita, anak na ni Luisa yun at yung kaibigan mo? Oo. Masalimot pala ang buhay mo, pare. Si Luis ang dahilan. Kaya kahit maginhawa ng buhay ko, hindi ako nag-aasawa. Dahil mahal ko pa rin siya. Hindi ikaw naman ngayon ang tumayong ama sa anak niya. Doon sa anak na kay Claro. Yun talagang gagawin ko. Tanggapin lang nila ako. Luisa, nailibing na si Kuya Claro. Oo nga. Maraming salamat sa tulong mo. Dahil sa iyo, nagkaroon ng maayos na burol at libing ang asawa ko. Karapat-dapat lang yon sa isang mabuting taong katulad niya. Mamimiss ko si Itay. Cindy, handa akong maging pangalawang ama mo kung papayag lang kayo. Huh? Ano? Alam kong napakaaga pa nito, pero alam ko rin maunawaan ako ni Kuya Claro. Luisa, gusto kong malaman mo na
Kayo ng ating anak ang dahilan ng pagsisikap ko. At hanggang ngayon, mahal pa rin kita. Mario. Sana bigyan mo ko ng pagkakataon na makabawi sa mga pagkukulang ko sa inyo. Katapos ng pagpapabayaan niyo sa amin, gusto niyo patawarin namin kayo agad. Mahalin, hindi niyo mabubura sa puso namin ang kabutihan ni Itay. Alam ko yun, anak. At hindi ko buburahin sa puso yung alaala ni Kuya Claro. Ang pakiusap ko lang, bigyan niyo ko ng pagkakataon na makasama kayo. At kung hindi man mangyari yon ngayon, handa akong hintayin ang tamang panahon. Hindi ako agad napatawad ni Arjo, ngunit tinanggap niya ang tulong ko sa kanila. Hindi ko naman sinayang ang pagkakataong ibinigay niya. At dahil sa tiyaga, ngayon ay isang buong pamilya na kami. Dahil nakamtan ko na rin ang pagpapatawad at pagmamahal ng aking mag-ina. Sana po'y kinapulutan niyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Mario at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Rosana Villegas, Angelo Alcantara at Phil Cruz sa papel na Mario. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Moyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon ni Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.